Punta muna tayo sa Marikina mga parts. Pero mabilisan lang tayo doon mga parts kasi pupunta pa tayo sa HPG kasi kukunin na natin yung ating certification yata yun. Saka PNP. Maganda ang ano nito, ang foam na ginamit sa sa upuan. Gusto ko siya. Gusto ko nga siya kaysa dun sa 400cc ko eh. Komportable siya pag mapalitan ng ng shock absorber. Doon na talaga siguro mararamdaman mo yung ganda ng kanyang bounce kasi para talaga ramdam mo yung lambot ng bounce niya. Meron pa ng option to mga pairs na pwede siyang palagyan ng hazard. Meron lang something na baguhin sa loob. Palagyan natin to ng hazard. Importante pa rin yung hazard okay, paano. 3 fingers. I'm still using my 3 fingers. Sinasabay ko naman yung front brake. Pag sa Vespa kasi, pag ABS naman yung harap, so okay din yung harap na unahin mo. Yan. Ayun o. Or pwede both. Pwede naman, actually option mo naman yun, nasa style mo yun kung paano ka mag-drive. Unahin ko yung front brake, tapos rear brake, assist, diba? Parang nag-assist lang siya. So punta tayo sa Nation. Itong Nation na to, ang branch niya, tatlo yung branch niya, magkaiba yung pangalan. Sa kanya din yung Tony's. Marami siyang branch eh, yung mga binibilihan ko mga tools, mga materyales sa leather making. Lagyan lang natin ng rock sa harap para at least para mas kuha mo yung classic. Tapos itong trim dito sa gilid mga parts, itim kasi to o gray. May nabibili pala sa Lazada na puti, so gusto ko siya papalitan ng puti. Talagang ika-classic ko na siya. Hindi ko na papalitan yung color, mahal eh. Sinisingil ako 45,000, wag na. Okay sana yung wrap, okay din yung wrap. Wrapping is about mga 25k. Hindi mahal din. Ay, ayoko mo nang gumasos. Naisip ko, na-realize ko na hindi pala ako mayaman. Ay, Diyos ko. Ang ganda ng busina ko. Tabi! Ito, yung paggamit talaga ng brake. Sa akin lang to style ko lang to sa paggamit ng brake. Normally, inuuna ko talaga yung rear brake. Pag sa big bike kasi nakakeep exciting tayo, syempre mas mabigat yun, tsaka mas malakas yun. So laging nauuna yung rear brake. Ito kasi sa Vespa, kailangan mo unahin talaga either both, no? Ang akin kasi, ang purpose kasi ng rear brake dito is more on assist. So mas piga ko talaga lagi yung nasa harap. Yan, harap as likod. Assist lang siya talaga na para humina lang ng konti. Tapos hindi masyado sub-sub yung yung motor or sarili mo. Yan, ito pag mga gitong baga lang nasa likod. Diba? Ganun lang yun. Tapos pag masyadong malakas yung takbo mo, mabilis, nasa harap. Lang yun eh. Ganun lang yun mga parts. Ako lang yun. Style ko yun. Pwedeng isabay, pero pwede namang hindi. Option mo kasi yun. Pwedeng isabay, pero pwedeng hindi. Pero more on assist lang talaga tong rear brake. Na humina lang siya ng bahagya. Yun lang yung purpose dyan. Rear brake, front brake. Depende lang sa'yo yan. Ako kasi dinidiskartehan ko, depende sa takbo ko eh. So kanya-kanyang diskarte lang yan parts. Mas maganda yung timplahin mo yung yung piga mo. Kasi may times kasi pag piniga mo yung yung both, tapos naka-accelerate ka pa. May times kasi na naka-accelerate ka na habang pinipiga mo eh. So mas maganda timplahin mo. Okay? Di ba? Hindi naman ako expert, pero yun ang akin. Yan sa tingin ko ang tama. Kasi kung both kasi sub-sub ka kasi nun pag i-both mo siya, so timpla-timpla mo rin, diba? Hindi yung puro pa lang, puro both ang gagamitin. Akin lang naman yun, diskarte lang yan, depende sa takbo ko.
May ganito ka? Bote. Sa kabila. Oh, bote na. Anong kabila? Dito kay Trans. Okay. Sa trans, sa kabila. Trans lang. Gagano ka lang ba? Oo. 405. Kasi wawalo na lang yan. Dito maganda rin mga leather nyo. Medyo mahal lang dito mga parts. Anong skin to? Pig skin? Ang linis ah. Kawawang baboy, Arad. Okay, doon daw tayo sa TransAsia, doon sa isang branch nila. So, ang papalitan natin dito mga parts, ito. Gagawin natin puti. So, isa ka-klasiko na talaga siya. As in classic. The Moves. TransAsia, tsaka yung Tony sa kanila yon. 3 fingers technique. Try nyo kaya. 3 fingers technique. Oh, di ba? Miga siya. Assist. Last time nagtanong ako dito, wala eh. Natin ulit. Wala na talaga. Wala akong ibang option. Hindi na tayo velcro. O, di ba? Handful masyado itong meron kang tali. Lagi ako may tali sa motor. May dalawang tali dyan sa loob. Yan yung auto building. Nandyan lahat yung leather na gusto kong bilhin, pero ayoko muna pumunta dyan mga parts. Stay away from temptation muna tayo kasi wala tayong budget for that as of now. Next month na tayo bibili ng gagawa ng bag. For the meantime, tapusin ko muna yung leather bag ko na hindi ko matapos-tapos. Tinatamad kasi. Mahirap kasi gawin. Mahirap siya gawin. Mahal din materyales. Tapos pag sisingilin mo yung customer, nagre-reklamo, mahal eh. Gusto mo ng leather, di ba? Ayoko naman gumamit ng synthetic. Kasi tahing kamay kami. Hindi naman kami tahing makina. Yan ang problema pag tahing makina. Ang problema kasi pag tahing makina mga parts. Pag tinahi mo yung leather sa makina, pag natastas yan, natanggal yung mga tahingan, hindi mo na basta-basta maibalik yan. Butas-butas na yun. So, ang gagawin mo, puputulin mo yung linya ng tahi niya. So, iiksi ngayon yung size ng bag or pinag-repair mo. Kasi hindi naman kasi pwedeng tahiin uli yun. Pag tahing kamay, tinahi mo sa kamay, kung matanggal yung mga stitch nun, pwede mo siyang palitan. Kunyari, kung stitch mo kulay brown, pwede mo siyang palitan ng kulay puti o kulay pula na stitch. Yun ang kagandahan sa hand stitch. Mas matibay siya compared sa makina. Kaya yung ginagawa ng makina, dinodoble nila yung tahi para siguradong matibay. Kasi isipin mo kung bibili nga kayo ng mga bag sa mall, like yung mga yung mahal na bag na pangit, Herschel. Ang pangit nun. Meron ganun yung asawa ko, hindi ko trip. Ang mahal, 18,000. Tapos canvas na tela. Ang mahal niya 18. Samantalang yung leather bag ko, ganun din naman ang presyo, mahal din, pero leather lahat, di ba? Ang Herschel 18,000, di pa leather yung strap nun, leatherette pa ang ilalagay dun. Pag may makikitang leather dun, swerte mo na lang, pero pangit yung leather na ginagamit sa'yo. Hindi maganda yung leather na ginagamit nila. Sana meron dito. Last time wala sila eh. Hi! What's up? Ito, busabos pa rin. Welcome to Tony's. Ito, dito ako bumibili ng mga materyales. Swertes. Ay, kailangan ko pala to. Oo. Tingnan mo gaano kamahal yan, no? Diyos ko. Pagtsagaan ko muna yung mga rivets ko na nandun. 9 pesos ang isa. Grabe. Ang mahal, oh. 8 pesos ang isa. 9 Tapos
sasabihin ng mga customer, ang mahal naman ng gamit mo, sir. Hindi nila kasi alam kung magkano yung ano, no, presyo. So dito, kung gusto mo bumili ng mga leather conditioner, meron din sila dito mga magagandang klase. Ayan, ito yung nilalagay sa gilid, pang burnishing, para kuminis yung gilid ng pitaka or belt. Ito ang pinakamahal mahal na klase na tawag nito na paint. Ito maganda to actually sa sapatos, mga acrylic paint. Ayan, kung gusto mo bumili ng medyo mahal yan, 600 pa lang yung isa. Ito mga mura lang to, leather dye na 480 ang isa. Alright, say hi to my vlog. Yan, ang pinakamagandang babae sa balat ng mga kabalata. Sa mga balat. Ayan. Meron din silang leather bags dito. Ayan, Ayan, galing Vietnam, right? Yan, ang gaganda ng mga leather bags nila nandun sa taas, Ayan, kung gusto niyo yan, ilagay sa Vespa. Maganda yan mga parts. Pagkano to? 15? 15,000 yan. Yung pinakamalaki? Ay, 15 po yung pinakamalaki. 12,000 yung maliit. Okay. Di ba? Maganda yan sa Vespa. Lalo na yung di balahibo. Anong klaseng baka yan? Baka ginamit yan? Cow. In English mo lang, okay. In English mo lang. So, yan. Ayan si Pogi sa taas. Pogi! Pogi mo. Ayan. Ito, mamahal lang itong mga leather nila, pero sobrang solid itong mga leather nila. Lalo na to. Ito maganda to. Magkano to ulit? Japan galing to. 950. Isang buo roll. 33,000. 33,000. See? Mahal, di ba? Can't afford. Tapos ito yung mga mura nila, pero mahal pa rin. Vegetan leather. Magkano per roll? 185. So 180, ilang ano to? Bali nasa 2,000 to 4,000. No, 2,000 to 4,000. Mga ganun. Kaya ang singil ko talaga, mahal. Kasi ang paggawa kasi doon, ang mahal doon mga parts. Yung nakakamahal. Ang pagsingil, ang paggawa. Yung pagcut ng leather. Yan, dito lang kayo pupunta. Sa Tony Tony's. Dito lang yan sa Marikina. Bye! Tony Tony's. Harap lang ng Security Bank. Okay. Malapit lang to sa kanila. Malapit lang to sa pinaka-paborito kong restaurant sa buong mundo. Blake's. Yan ang Blake's. Ayan malapit lang siya dito. Sa kabilang kanto lang. Yan. Tapos kabila Marcos Highway na. Yan. I'm starting to love this bike. Really. I like it. Sobrang nimble siya talaga. Tsaka magaan siya talaga. Natry ko nga baka masanay ako sa gaan dun sa big bike ko. Parang nagulat ako sa bigat Ito tayo sa 20th Avenue mga parts. Kukunin lang natin yung ating certification. Tapos uwi na tayo. What time is it? 10:20. So sakto yung oras natin. Natawa ako kay Paolo shout out sa'yo ginulat mo ako sa speed ng ng motor mo na Vespa ng kulay blue lumabas kami kahapon mga parts kagabi ba gustong makipag racing yung taong yan kaso natalo siya. Natalo siya na 2 beses. Akala niya malakas na yung motor niya. Kala mo lang yan, Brad. Mahina lang ako magpatakbo talaga. Pero pag straight yung line, bahala ka sa buhay mo. Straight yung line kahapon sa Bridgetown. Sige, gusto niya mag-contest, hintay pa niya talaga ako Ayun, kahit nauna siya, nabitin pa rin siya. Nahuli pa rin. Nagulat siya yan. Mabilis tong motor ko, bro. Nakakala mo lang hindi lang ako mabilis magpatakbo. Yun lang yun. Alam siguro pag nakapalit na ng balosi yung spring niya malakas na siya Siguro pag na-upgrade na natin lahat to, hindi naman totally na ang kailangan ko lang naman dito i-upgrade is yung speed niya. Siyempre gusto ko pa rin yung medyo mabilis siya ng konti kahit hindi tayo nagpapatakbo ng
ano, na mabilis. Akala ni Paolo mahabol niya ako. Gulat siya, nasa likod ako, bigla akong dumiretso. Piga pa siya ng piga, hindi pala niya kaya. Front brake, rear brake. Oh, diba? Kailangan talaga may assist yung rear brake kasi para hindi ka subsob. Balance guys, balance. Yung sabayin, pero diskarte mo yun eh. Baka kasi pag sinabay mo, mag-i-skid ka. Paano kung basa? Eh, di magpapanik ka ngayon, diba? So, case to case yun. Case to case. Ito na sa HPG. Kunin na lang natin yung ating ano, bilis na HPG dito talaga. At tapos din mga parts. Okay na tayo. Dito kayo magpagawa sa ano, Ituason. Tapos di kulang kayo sa 20th Avenue. Alam mo, nakalimutan ko yung susi, nakalagay lang dyan, oh. Ang tanga dun. Init. Alis na tayo, uwi na tayo. Tapos na agenda natin. Nakabili na tayo ng Velcro, nakabili na tayo ng materials para sa leather. Tapos natapos na rin natin yung ating PNP and HPG clearance. Thank you Lord, I'm done. Tapos ang kulang na lang talaga is yung certified true copy, which is questionable pa rin para sa akin. Alright, rear brake, 3-step, 3 fingers technique. Alright, hanggang dito na lang mga parts. Thank you so much for listening. Don't forget to subscribe to my channel. Always remember, ride safe, stay safe. God bless everyone. Bye.